Okay, good morning po sa bawat isa. Masaya po ba kayo? Blessed po ba kayo? Amen. Dahil po yan sa pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. At malimit ko sabihin, isang napakalaking blessing ang ma-encounter natin ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Bagaman yung iba nasa labas nag-e-enjoy, pero ang ating enjoyment ay kakaiba dahil sa ang nasa ng puso natin dahil nakita natin na ibinigay ng Diyos yung kanyang buhay para sa ating blessing na spiritual. Kaya naman, isang karangalan sa atin na mabigyan natin ng lugod ang Diyos sa pamamagitan ng ina-appreciate natin, ina-acknowledge natin, pinagtitiwalaan natin at patuloy may pagnanasa tayo na lumalim at patuloy na ang mga salita niya ay ating mapakinggan, maunawaan. Ang susi nga lamang, i-treat natin ang salita ng Diyos na hindi isang pangkaraniwang salita. According 1 Thessalonians 2:13, i-treat natin ang kanyang mga salita as in hindi gaya ng salita ng tao kung hindi salita ng Diyos. Amen po ba? At ang tunay na pagsamba ay John chapter 4. God is a spirit, capital S, and they that worship Him. Mapapansin niyo dyan, no? Must worship. Dapat daw ganito daw natin sa sinasamba. Saan? In spirit and in truth. Ano ba yung in spirit and in truth? Yan po yung kanyang salita. Yun yung sinasabi sa John 6:63. It is the spirit that quickeneth. Yun yung letter S. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ano yung espiritu? Kasi sa flesh, sabi niya, the flesh profiteth nothing. Sa laman wala ang anumang ipakikinabang. The words that I speak unto you, they are spirit. Yan. They are life. So makikita po natin yung word na spirit nanggaling sa Holy Spirit, di ba? And then, nilinaw ni Jesus na ito yung nagbibigay ng buhay, life. It is the spirit that quickeneth. And then, ito rin pala yung gives life, di ba? Ito rin pala yung, sabi niya, words that I speak unto you. Yung sinalita niya, ipinangaral niya, ito nga yung nasa scripture, sabi niyan, they are spirit and they are life. Ito'y pawang espiritu at pawang buhay. Gusto kong maging malinaw sa inyo na talaga ang tunay na pagsamba ay nanggagaling sa pakikinig ng kanyang salita. Ang nakalulugod sa Diyos yung ating faith. At ang talagang ipinagagawa sa atin sa bagong tipan, according to John chapter 6, verse 28, then said they unto him, sinabi nila kay Jesus, what shall we do? Ano ba yung aming gagawin? That we might work the works of God. Sino pong may gusto na yung malaman niya kung ano ang pinagagawa ng Diyos? Diba? Tayo ano kaya ang gustong ipagawa ng Diyos sa akin? Ito yung pinakaunang-unang ipinagagawa ng Diyos sa atin na nakalulugod sa Kanya. Ito yung itinanong ng mga Hudyo that time. Ano yun? Sa verse 29, Jesus answered and said unto them, sinagot ni Jesus at sinabi sa kanila, this is the work of God. Ito yung ipinagagawa ng Diyos, that ye, na kayo, believe on Him, ay maniwala, sumampalataya sa Kanya, whom He had sent, na Kanyang isinugo. At walang iba yon kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Okay, ito yung nakalulugod sa Diyos. Ito yung pagsamba. Darating ang oras, sasambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Malinaw po ba yon? The Bible interpret itself. Kinagamit natin yung the best interpretation according to 1 Corinthians 2:13. Which things also we speak. Sabi ni Paul, not in the words which man's wisdom teacheth. Hindi sa paraan ng mundong ito o karunungan ng tao nang gagaling ang sinasaysay at ipinangangaral ni Paul. But which the Holy Ghost teacheth. The Holy Spirit. Ito yung gustong sistema o paraan na ibig ng Espiritu Santo. Paano?
comparing spiritual things with spiritual. Anong ibig sabihin nun? Inihahambing mo yung mga bagay na spiritual. Ano yung spiritual na yan? Ito yun, words. Comparing spiritual things with spiritual. Yan yung isa sa pinaka-best way para hindi tayo maligaw sa pag-interpret, para maunawaan natin ang mga revelation ng Diyos. Comparing spiritual things with spiritual. Ibig sabihin, yung Bible din, yung scripture din, ang pinaka-the best na gagamitin natin, ni-interpret nila yung kanilang mga ipinapahayag. Supporting each other. The Bible interpret itself. Huwag kang lalabas. Laging dito ka kukuha ng kasagutan sa mga katanungan. Kasi una-una, sabi doon sa John 4:24, darating ang oras, sasambahin niyo ang Diyos sa Espiritu. Spirit. God is a Spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Di ba sabi ng John 17:17 ba? Thy word is truth. So ganun ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan pa rin ng kanyang salita. According to the scriptures. Di ba ganda na meron kang katiyakan sa interpretation, na naunawaan natin yung pagsamba sa Espiritu is sa pamamagitan ng kapahayagan pa rin ng kanyang mga salita. Kaya napaka-bless po natin tuwing araw ng linggo na nasasamba natin ang Diyos. Pag ikaw ay nasa bahay, paano mo nasasamba ang Diyos? Lagi kang conscious at iniingatan mo yung kanyang salita. Tama? Hindi lamang po yung araw ng linggo. Araw-araw ng buhay mo, masasamba mo ang Diyos. How? Sa pamamagitan ng paniniwala mo kay Jesus, sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nagbibigay ng buhay. Sabi niya, the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Blessed po ba kayo? Amen. Yun ang pinakasusi. Kaya tama yung sinasabi ng John chapter 14 verse 23. Kung ako ay talagang iniibig ng tao, if a man love me, ano ang perimeter? Ang dami nagsasabi na mahal ko ang Diyos, iniibig ko ang Diyos, kasi pinagaling niya ako, kasi nag-provide siya sa aking pangangailangan. That is in the physical aspect. In the material aspect, papasalamat ka, pero walang masama po doon. Pero kung gusto mo talagang ipakita ang pagmamahal mo sa Diyos, ayan He will keep my words. Iingatan niya ang aking mga salita. Kaya nga, challenge tayo basahin ang Bible. Yung mga bata, turuan na natin sila mula sa kanilang pagkabata. Mag-aral sila sa secular, galingan nila, pero isabay natin. Nababasa nila mula bata pa sila, malakas pa sila. Nababasa na nila ang Bible. Amen? Napakaganda na nabibigyan mo ng lugod ang Diyos. Kaya pag ang dahilan kung bakit tayo nag-church, pumupunta sa building, kasi tayo ang church, hindi po itong building ang church. Ito ay lugar na komportable tayo, kung saan tayo ay nagsasama-sama, pero ang pinaka-agenda natin, sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang perimeter na mahal mo ang Diyos, keep my words. At sa pag-aaral natin, last Sunday, ay makikita natin yung hindi ka lamang basta nakikinig. Diba? Paano mo ititreat ang salita ng Diyos? Sabi ko nga kanina, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. For this cause also thank we God without ceasing. Dahil daw dito, nagpapasalamat si Apostol Pablo sa Diyos ayon sa sinasabi niya sa mga taga-Thessalonica. Why? Walang humpay siyang nagpapasalamat. Doon siya natutuwa. Why? Because when you receive the Word of God, nung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos, which you heard of us, na napakinggan ninyo sa amin, ye receive it not as the word of man. Hindi lamang ninyo tinanggap ang salita na kagaya ng salita ng tao. Paano mo ititreat ang salita ng Diyos? Bakit hindi mo ipagpapalit ang salita ng Diyos minsan sa ibang mga bagay? Kung ito ay sa pakinabang lamang ng flesh, pagpipiliin ka, teka muna, nakakapag-enjoy naman ako, hindi naman inaalis sa atin ang mag-enjoy.
Pero teka muna, minsan natatangay pa rin tayo na iset aside ang salita ng Diyos at inuuna natin yung enjoyment sa physical. Hindi po tayo, mag-ingat po kayo, hindi po tayo mahigpit. Anytime, kung talagang kinakailangan, nasa trabaho ka, sabi ko, go ahead, make your day. So makikita po natin, be wise. Di ba, napag-aralan natin, be wise. Sino yung mag-wise? Not just a hearer of the word. Hindi ka lamang tagapakinig ng salita, but be a doer of the word. Kung hindi maging tagatupad. Noon, binigyan natin last Sunday, noon, ang mga nasa ilalim ng lumang tipan, they are under the law of sin and death. Tama? Which is, yung law of sin and death, nag-originate yan doon sa pangyayari kay Eva at kay Adan, doon sa aklat ng Genesis, na yung wag nilang kakainin yung knowledge of good and evil. Na yun ay law. Batas yun eh. Wag nilang kakainin. Sapagkat sa oras na kanin nila yon, ano sabi doon? Mamamatay kayo. So the law of sin and death, a matter of life and death. Ganyan ang salita ng Diyos eh. Nagbibigay ng buhay. Yung sa mga sumampalataya, hindi yun basta nanampalataya, Panginoong Yesus, tinatanggap kita, tapos na. Hindi. Yung pananampalataya mo, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. Andun pa rin yung pinaka halaga nung salita ng Diyos. Ganun talaga palagi. Ang pinaka sustansya, ang pinaka essence, halaga, ay yung word, salita ng Diyos. Alam niyo po, ang Kristyanismo simple lang. Ang pananampalataya simple lang. Pero medyo may struggle. Kasi nga ang kalaban ay laman. Tama yung sinasabi ng Galatians 5:16 and 17. The lust of the Spirit is against the lust of the flesh. They are contrary one to the other. Kaya be wise, maging matalino tayo. Unang-una nga, sabi ko nga, bakit tayo dapat maging matalino? Kasi sa lahat ng gagawin mo, lalo tayo mga tatay, mga nanay, tayo mga matured Christian. Kasi pag matured ka, ay talagang malalim ka sa Panginoon, hindi ka lamang tagapakinig. Kasi sabi doon sa ating paksa last Sunday, Matthew chapter 7, verse 24 and 29. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man. Patalino daw na tao yon. Yung hindi lamang nakikinig kung hindi isinasagawa. Siya'y kagaya ng tao na matalino, which built his house, itinayo yung kanyang bahay, upon a rock, sa ibabaw ng bato. And that rock is Jesus. Diba? Christ is our solid rock. Diba? Ang matibay na pundasyon. O, the Bible interpret itself. So, yung sinasabi dyan na isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, yung taong talagang nanampalataya at talagang totoong tinanggap si Jesus. Hindi lamang doon sa salita. Kung hindi nakikita sa kanyang buhay na nanampalataya siya kay Jesus sa aral ng kanyang kaharian, sa kanyang biyaya, sa kanyang mabuting balita, malalim. Sabi ng verse 25, at lumagpak ang ulan, at bumaha, at umihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon, at hindi nabagsak. Bakit? Sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Alam niyo po yung buhay, sabi nga nung nag-usap kami nung kapatid kanina, ang buhay daw nila ay madrama. Sabi ko, lahat ng buhay natin dito sa lupa, madrama. Mayroong iba-ibang mga istorya tayo na dinaraanan sa lupang ito. One time, nalaman ko na mayroon siyang matinding problema, naiiyak siya. Sabi ko, one time, sharean ko kayo ng Gospel of Christ. Ganun tayo eh. Hindi lamang tayo nakikipag-deal sa mga bagay ng pang-physical. Hanggat maaari na isisingit natin yung gospel. Yan ang pinakabuhay eh, yung gospel. At naiiyak-iyak siya nung ikinukwento niya yung kanyang buhay. Sabi ko, hindi lang ikaw, lahat tayo. At pag umasa ka lamang sa buhay na ito, na dito magiging maganda, mabibigo ka. Kasi iba-iba ang
ang tao at talagang itong buhay sa lupang ito, huwag kang mag-expect na laging smooth, laging okay. May time, may bagyo, hampas ng hangin, malakas na alon, bagyo sa buhay. At kung hindi mo nakilala ang pinakalayunin ng Diyos ay si Jesus, according to Ephesians 1:4 and 5, na before the foundation of the earth, siya na yung itinalaga ng Diyos na magbibigay ng pinaka-ultimatum na blessing, pinakamataas na antas ng pagpapala, spiritual blessings, at napakapalad ng isang tao na nakakilala kay Kristo ayon sa liwanag ng kanyang mga salita. Bakit? No matter what minsan ang dumating na unos sa buhay mo, malawak ang pananaw mo. Kasi kung magtitiwala ka lamang sa tao na magbibigay ng kaligayahan sa iyo, hanap ka ng right partner sa buhay, mabibigo at mabibigo ka dahil ang tao ay hindi perfect ang kanyang outward man. Tama? Pero pag naging marunong ka sa salita ng Diyos, alam mo na yan, darating sa iyo ang unos, darating ang mga bagyo. Pero pag ikaw ay natagpuan mo ang walang hihigit na pag-ibig, pinakamataas na lover, walang iba kundi sino? Si Jesus. Amen? So no matter what, dumating man si bagyo, walang bagyo, normal na itong buhay sa lupang ito, madrama to. Masaya, mamaya iiyak ka. Pero pag na kay Kristo ka, nakatayo ka sa ibabaw ng bato. Amen? Di ba napakapalad natin? May mga dagok sa buhay. Kaya kung dito ka lamang naghahanap ng kaligayahan, in this world there is crisis. In this world there is tribulation. But take courage. Fear not. Ano sabi ni Jesus? I have overcome this world. Amen? Kaya ano itsura mo, kaya ano ang kalalagayan mo sa buhay. Sabi ko nga last Sunday, mayaman, mahirap, pandaktang, matangkad, maputi, maitim, ano man ang kulay mo, may ngipin, wala. Pero pag nasumpungan mo ang pag-ibig ng Diyos, ikaw na ang pinaka mapalad. Tama? O di ba? Only Jesus can satisfies. Maunlad ang buhay mo, walang masama. Nasa kasalatan ka, basta na kay Kristo ka. Ano sabi ni Paul? Natutunan ko ng makontento at masiyahan. Di ba? Ang pinakamataas na blessing, siya. Minsan may maririnig ka, ganyan nangyari buhay sa buhay ko. Sabi ko, biro man pero totoo, mabuti na lang may langit. Dahil kung ang buhay nga lamang aasahan mo ay dito sa lupa, nako, possible, nakaka-engage yung iba, flawless, nasa kanya na lahat ng katangian. Pero miya-miya lang, tatanda rin yun. Miya-miya lang, kukulubot din yun. Yun yung isang kilalang beauty dermatologist, ay kahit anong banat hindi na. Hindi na masosolusyonan. Nakikita rin talaga ang katotohanan. Ganyan talaga yung tinatawag na pag depende ka lang sa kalikasang ito, pag dito mo lang hinanap ang kaligayahan, mabibigo ka. Napakapalad ng isang tunay na Kristiyano na kahit na minsan maaari maiinggit ka sa iba, pero pag pinili mo ang bigyan ng lugod ang Diyos sa buhay mo, hindi ka lugi. You are more than conqueror. Amen? Sa isang matured Christian, magiging matalino ka. At gusto mo, sa iyong mga anak, ipamamana mo yon. Kung hindi man nakikita agad ng iyong anak, iingatan mo pa rin, ipakikita mo pa rin. Kung mahirap mga kaya ng iyong mga anak, basta ako'y magpapatuloy, mag-iingat ka tayo doon sa ating ginagawa. Baka mamaya, pwede palang gano'n ang gawin. Ganito rin ang gagawin ko. Ba't si mami ko, ba't si daddy ko? Yun po yung sinasabi kong be wise. Lahat ng mga bagay, may pagkakataon, kaya mong gawin kung anong gusto mong gawin. Pero, hindi mo napapansin, ikaw din ang ehemplo. Pag ikaw ay doer of the word at talagang tunay kang mananamba, nakikita yun ng iyong anak. Kahit matigas ang ulo niyan, pero doon pa lamang doon sa iyong pagsunod sa salita ng Diyos at pagsamba sa salita ng Diyos, ay nagsasalita ka na rin sa iyong mga anak kahit hindi ka madaldal, kahit hindi mo siya bungangaan ng bungangaan. Enough na ipakita mo na ikaw ay doer of the word at hindi lamang tagapakinig. Amen? So yun po ang ibig ko sabihin,
malaya ka. Sabi ng Bible, sa kalayaan, pinalaya ka ni Kristo. Lahat ng bagay, kung ano gusto mong gawin, magagawa mo. Pero ingat ka, hindi lahat ng bagay nararapat. Lahat ng bagay, okay, pwede mong gawin, pero ingat ka. Hindi lahat ng bagay nararapat doon sa kalayaan mo. Sabi ng Galatians chapter 5, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Tanong, saan tayo pinalaya ni Kristo? Sa kasalanan. Bakit? Tinapos na niya yung bisa nung kasalanan. Ang nakakalungkot lang, maraming nag-celebrate, lalo na ngayong panahon na to ng mahal na araw, pero hindi nauunawaan yung tunay na kalayaan. Na dito sa krus, si Jesus ay napako at yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 3, for what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan. Ano yung hindi magawa ng kautusan? Yung mapasunod ang tao dahil meron siyang kahinaan sa laman. In that it was weak through the flesh. Anong solusyon ginawa ng Diyos? God sending His own Son. Kaya nag-incarnate si Jesus kasi ang problema ng tao sa kanyang flesh. Meron siyang sinful flesh. Merong sin in the flesh. Anong ginawa? Kasi ang tao alipin ng sinful flesh. Kasi yung proseso ng law, hindi niya masunod. For what the law could not do. Kasi anong proseso ng law? According to James chapter 2 verse 10. And for whosoever shall keep the whole law, and yet offended in one point, ano nangyayari? He is guilty of all. Pag sinabing guilty of all, hindi lamang yung isang ikibinagsak mo, impute sa'yo. All. Yung lahat ng bawal, bagsak ka na doon. Para ka na rin nagnakaw, para ka na rin pumatay, para ka na rin nangalunya. Kaya makikita natin wala tayong may pagmamalaki at hindi ka magiging palahatol na parang ang tingin ng relihiyon kasi may degree yung kasalanan. No, sa mata ng Diyos, pag bumagsak ka sa isa, laglag ka na rin sa lahat. He is guilty of all. Ang sabi ng Romans 8:3, for what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan, that it was weak through the flesh. Ayun ang problema ng tao. Mayroong alipin ng tao ng kasalanan. Ano solusyon? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Yan ang isang maliwanag na dahilan kung bakit nag-incarnate si Jesus. Nag-anyong laman na makasalanan sa krus. In the likeness of sinful flesh. Anong ginawa? For sin, para sa kasalanan. Anong ginawa sa kasalanan? Tapusin na to. Hinatulan yung kasalanan in the flesh. O di tapos na. Bakit may issue pa sa kasalanan? Itinapos na ni Jesus. Amen po ba? Kaya nga tayo nagiging masaya Pagdanampalataya ka sa ginawa ni Jesus, wala tayong ginawa, inirepresent niya yung ating sinful flesh at tinapos na doon sa cross. Anong ginawa? Namatay at inilibing. Kinondemned. Kaya nagkawasak-wasak yung kanyang laman. Alam niyo po, sinasabi na pinalaya tayo. Balik tayo sa Galatians chapter 5. Talagang malaya ka na sa kasalanan pag ikaw ay isang born again. Yun ang totoong born again. Malinaw sa kanyang isipan ang gospel. Kasi sabi ng 2 Corinthians 4:3-4, if our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan, it is hid to them that are lost. Ibig sabihin, malabo ito, hindi naiintindihan, hindi maliwanag sa mga naliligaw. May danger ba? Yes. Pwede kang mag-angkin na ikaw ay ligtas pero hindi mo alam ang katotohanan. Ano sabi ng verse 4? Whom the God of this world had blinded. Yung God of this world, yung mga Pharisees, yung mga religious leaders that time na ayaw maniwala kay Kristo, kaya ayaw din nilang tanggapin ang gospel. Had blinded the minds. Anong binulag? Yung isipan. Hindi malinaw yung ginawa ni Kristo sa kanila. Blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kinakailangan yung ebanghelyo, sumilang ang kaliwanagan. Sabi kasi, huwag sumilang daw ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Vice versa, kailangan magliwanag yung ebanghelyo ni Kristo. Saan? Sa isipan. At hindi madilim. Hindi natatalokbungan. So yun ang danger, mga kapatid. Kailangan maging maliwanag sa atin ang ebanghelyo ni Kristo para masabi mo na talaga ikaw ay born again, ikaw ay malaya na sa kasalanan, at wala nang bisa ang kasalanan. Kaya sabi balik tayo sa Galatians chapter 5, sa kalayaan ay
pinalaya tayo ni Kristo. So alam na natin kung ano yung kalayaan na yon. Na yun ay pinalaya na ang isang talagang Kristiyano, pinalaya na sa kasalanan. Anong dapat mangyari sa isang Kristiyano? Kailangan tumibay ka pa ng tumibay. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo. At huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. And be not entangled again with the yoke of bondage. Ano yung yoke of bondage? Una sa mga taga-Galatian, yung bumalik uli sila sa kautusan. Pag binasa po natin ito, pag inaral natin ito yung danger eh. Pag hindi nakita agad ito, at hindi mo na-research sa Bible, may danger. Okay, tuloy natin. Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, yung circumcision that time, na physical circumcision, yan po'y under the law. Kaya ang issue ng mga taga-Galatia, isa lang yan eh. Pagtutuli naman eh, wala namang problema dyan. Kasi isa lang naman yan eh. No. Behold, I, Paul, say unto you that if you be circumcised, Christ shall profit you. Ano sunod? Ano sabi? Nothing. Mawawalan daw ng kabuluhan yung kapakinabangan na dapat ay ma-access mo sa ginawa ni Kristo. Ganyan kaselan si Apostol Pablo. Maselan siya na yung value nung ganda nung ginawa ni Kristo, malaya na ikaw sa kasalanan, pag bumalik ka uli sa kautusan. Ano lang naman yun? Circumcision lang naman yun eh. Ano naman yun? Kahit si Kristo naman na tinatawag nila. Nag-share nga sila ng gospel. Anong klaseng gospel? Humahayo naman sila eh. At inaayos nga ang buhay ng tao eh. Hindi po. Kailangan maliwanag ang gospel. Kasi dito, makikita nyo, yung circumcision lang, may nagpasok lang sa kanila ng doktrina ng circumcision na dapat magpa-circumcise pa sa physical. Sabi ni Pablo, pag kayo bumalik sa ganyan, kahit sa circumcision lang, nawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Sabi doon, tinapos na nga ni Kristo yung, sabi ng Romans 10:4, Christ is the end of the law. Yun nga po yung law of sin and death. Law of sin and death, knowledge of good and evil. Yung law of Moses, law of sin and death. Sapagkat nakasalalay din doon ay buhay at kamatayan. May curse, may blessing at may curse. Yung Old Covenant law of Moses. Sa atin naman, yung Romans 2:14 and 15, law of conscience. Law ng mga Gentiles. Maliwanag po ba? Napinalaya na tayo sa kautusan. Galatians 3:13 and 14. For Christ had redeemed us. Redeemed, tapos na. Past tense. Pinalaya na tayo, tinubos na tayo. Saan? From the curse of the law. Una sa mga Hudyo, gayon din tayo. Kasi yan yung law of sin and death na piniliwanag ko sa inyo nung isang linggo na pinalaya na tayo sa law of sin and death according to Romans 8:2. Diba? Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Siya ang naging sumpa. Si Kristo ang naging sumpa para sa atin nung siya'y ibinitin sa punong kahoy. For it is written, nasusulat, curse, isinusumpa, is everyone that hangeth on a tree. Ang ibinibitin sa punong kahoy, sa krus. Ito yun, punong kahoy. Ano nangyayari? Ay nagiging sumpa. Kasumpa-sumpa. So yung curse nung law, the death, sa atin ay death, inalis tayo doon. Kailangan tayo ay makalaya sa law of sin and death. Maliwanag po ba? Yun yung ginawa ni Jesus sa cross kung bakit magsasaya ka, bakit pag naintindihan mo at maging maliwanag sa isipan mo, doon pa lang sa isip mo, tapos na ang sumpa ng kasalanan. Amen? Mag-i-enjoy ka nga magre-rejoice ka nga Meron kang kagalakan. May halaga ba yon? Kaya bang bayaran ng milyon, trilyon, bilyon? Hindi. Spiritual blessing nga lang yun, pero parang nga lang, pero walang hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung sasampalatayanan natin ang kanyang utos. Ano yung utos niya sa atin ngayon? Law of the Spirit that gives light. Balikan nga natin yun. Romans chapter 8. Di ba sabi ng verse 1? Therefore, there is now no more condemnation to those
who are in Christ Jesus. Maliwanag sa iyo yan. Maintindihan mo yan kung bakit wala ka ng condemnation. Bakit? Kasi nanampalataya ka na rito. Pinalaya tayo sa bunga ng kasalanan na kamatayan. For the wages of sin is death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Asan yun? Ito yung law of Spirit in Christ Jesus. Had made me free. Saan? Saan tayo pinalaya? From the law of sin and death. Ano yun? Yun yung sa mga Hudyo, yung kautusan ni Moises. Sa atin, yung law of conscience according to Romans 2:14 and 15. For when the Gentiles, sino yung Gentiles? Tayo yun. Yung mga labas sa bansang Israel, which have not the law, do by nature the things contained in the law. These having not the law are a law unto themselves. Ano na yung batas natin? Bagaman tayo walang katutubong batas na kagaya na nakasulat ng law of Moises, meron tayong a law na tinatawag sa verse 15, which you the work of the law written in their heart. So yung ating law ay nakasulat sa ating mga puso at isip. Ano yan? Their conscience. Yan yung law natin. Nanggaling yan doon kay Eva at kay Adan. Yung knowledge of good and evil. Hindi po yun written. Idinikta yun sa kanilang isip at sa kanilang puso. Knowledge of good and evil. Their conscience also bearing witness, and their thoughts sa isip natin, the meanwhile accusing, nagsusumbong yon. Sinusumbatan ka nun ng bakit mo ginawa yan. Yung mabuti na hindi mo ginawa, dapat na ginawa, hindi mo ginawa. Accusing or else excusing one another. Yan yung law of the Gentiles. Pinalaya din tayo ni Jesus dyan. Amen. Law of sin and death din po yan. Amen. Blessed po ba kayo sa ginawa ni Jesus? Minsan asak na to kasi hindi nila naintindihan. Pero ngayon, malaking blessing sa atin ang krus ni Kristo. Amen? Kaya pag bumalik ka pa sa kautusan, pinalaya ka na nga sa law of sin and death. Sabi doon, Christ profit you nothing. Nawawalan ng pakinabang sa buhay mo. Kaya mag-ingat tayo sa lakad natin. Kaya napakahalaga maliwanag sa atin through the scripture, yung kaharian, yung mabuting balita ni Kristo. Bakit? Kaya yun nga po yung pinaksa namin nung Wednesday. Sabi ni Paul, yung iyak ng kanyang puso, tingnan niyo to. Romans chapter 10. Brethren, my heart's desire, ang nasa ng aking puso, and prayer to God for Israel, sa kanyang mga kapatid na Israelita, is that they might be saved. Bakit? Hindi pa rin talaga ligtas yung mga kapwa niya, mga Hudyo. Bakit? Tingnan niyo yung verse 2. For I bear them record that they have a seal of God. Sabi dito, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Meron silang pagmamalasakit. Sapat ba yung meron kang malasakit sa Diyos? Siguro nag-o-offering. Bakit nag-o-offering? May malasakit ako sa Diyos. Wala naman pong masama magbigay eh. Ang kagandahan, hindi ka nabudol. Pag hindi maliwanag sa iyo ang instruction ng Diyos, kahit anong laki ng binigay mo, malabo sa iyo ang gospel, para kang na-scam. Agree po ba kayo? Sayang lang, ang mga hayo mo, nagba-Bible study ka rin, pero hindi maliwanag ang gospel. Kaya sabi ng Timothy, mag-ingat ka sa turo mo. Sabi ni Paul kay Timothy, sapagkat ang inililigtas mo, ang sarili mo, pati na ang nakikinig sa iyo. Di ba may danger? Kaya napakaganda na sabihin na natin, napaka-mitikuloso naman. Yes! Talaga totoo kailangan sinasaliksik mo ang Bible. Doon nga bumagsak si Cain at si Abel. Si Cain. Pareho silang naghandog. At yung inihandog ni Cain sa Genesis chapter 4 ay talagang pinaghirapan niya. Bunga ng kanyang magbigat bilang siya isang magsasaka. Alam niyo naman ang trabaho ng magsasaka. Talagang pawis at talagang pagpapagod, pagpapagal. At inihandog niya yon sa Diyos. Kaya lang, hindi yun ang instruction ng Diyos. Si Abel naman, doon nalugod ang Diyos kasi according sa instruction ng Diyos. Saan ang galing yun? Kasi yung si Eva at si Adan, makikita natin nung sila'y bumagsak sa kasalanan, nakita nila sila'y hubad. Ang unang-unang ginawa nila, nagtakip sila ng dahon ng igos, labas yung likod, kita yung likod. Kaya hindi kumpleto yung self-righteousness. Yung sarili mong paraan,
Hindi makukumpleto kang magiging katanggap-tanggap sa Diyos, not by your good works. So, anong nangyari? Kinoveran sila ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Yung balat ng hayop, ibig sabihin nagpatay. Kaya instruction na ng Diyos sa kanila, utos na ng Diyos sa kanila, na ang paghahandog na tama ay yung hayop, yung buhay ng hayop. Kaya sabi ng Hebrew, si Abel ang mas merong kalugod-lugod na pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya kasi hindi yung basta naniniwala ka na sa Diyos, sige ka kung anong gagawin mo. May danger po doon. Ang pananampalataya nanggagaling doon sa Diyos, yung instruction dito sa salita. Kaya dapat tayo, matyaga tayo sa pag-aaral. Tama? Ang nangyari, si Cain naghandog din, sakripisyo. Pero ano nangyari? Hindi tinanggap ng Diyos. Kaya nag-init ang ulo niya, nagalit siya. At kung parang naging rebelde siya, kasi yung pinaghirapan niya, tinarbaho niya, hindi tinanggap ng Diyos. Kaya hindi po pwede yung ating paraan. Una sa verse 2 may malasakit. Hindi po sapat yung may malasakit. Okay. Verse 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam, for they being ignorant of God's righteousness. Mahalaga ang katwiran o instruction galing sa Diyos. Dahil ignorante sila, hindi nila alam, ano sabi dyan? And going about to establish at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Pag sinabing sariling kanila, sarili nilang katwiran yon, sariling pananaw. Hindi talaga sila nakikinig kung ano yung paraan ng Diyos. Yun yung problema, yun yung danger. Establish their own righteousness. Anong nangyari? Have not submitted themselves. Hindi sila nagpasakop. Hindi talaga sila sumunod unto the righteousness of God. Doon sa katwiran ng Diyos. Tapos sinundan pa sa verse 4. For Christ, it's the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Kung talagang gusto mo ng katwiran ng Diyos, huwag yung sarili mong pananaw. Kung hindi yung nanggagaling talaga kay Kristo. Asan ang righteousness ng Diyos? Dito. 2 Corinthians 5:21. He who knew no sin, siya na walang kasalanan, for He had made Him to be sin for us, naging kasalanan para sa atin, who knew no sin, na walang kasalanan. Pero naging makasalanan siya dito sa krus. Anong purpose? That we, para tayo, lahat, might be made the righteousness of God in Him. Pag bumalik ka sa law, Christ is the end of the law, tapos, di bumabalik ka sa sarili mong katwiran. May danger po ba mga kapatid? Hindi po tayo kumahatol, pero may danger pag nananatili sa law. Christ is the end of the law, tapos nagpapatuloy ka pa sa law. Christ had redeemed us from the law, pero nagpapatuloy ka pa rin sa law. Pero nag-circumcise lang naman Profit nothing. Wala kapakinabangan si Christ. Amen. Kaya hindi tayo lugi. Kung naging matiyaga ka sa pag-aaral, kung inuna mo talaga ang katwiran ng Diyos. Tingnan ninyo, Romans 1:16 and 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita ni Kristo. Bakit? For it is the power of God unto salvation. Sapagkat naririto ang kapangyarihan. Namin naghahanap ng kapangyarihan pag mahal ng araw, nagtay-testing ng kanilang mga anting, kabal. Hindi po yun ang kapangyarihan. Nung araw na biktima din ako doon. Ang talagang kapangyarihan ng Diyos nanggagaling dito. At hindi physical ang kaligtasan. Ang kaligtasan, inward man, sa spiritual. Basta ba't gumagana yun, yung binabaril, hindi tumatalab. Physical yun Hahangang-hanga sila doon. Hindi namamatay, pero mamaya mamamatay din. Tama? Pero praise God, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ang power of salvation talaga is in our spirit, spiritual. Na yung ating espiritu na dating patay, binuhay. At nagkaroon ng eternal life. Masaya po ba kayo doon? Mababayaran po ba ng milyon, bilyon? Ganun natin i-acknowledge, i-appreciate. Pag maliwanag sa isipan mo, magsasaya ka. Kahit na may mga dagok sa buhay sa lupang ito, matatag ka. Nakatayo ka kasi sa ibabaw ng bato. Bless po ba kayo? Yes. Tingnan niyo yung verse 17. For therein, saan yung therein? Sa gospel, sa mabuting balita, sa ginawa ni Kristo. For therein is the righteousness of God. Na meron pa bang law rito? Wala na. Wala nang law of sin and death. For therein is the righteousness of God revealed from faith
to faith. Kaya ang buhay natin, yung mga matuwid, yung mga binanal na, yung ating inward man, binanal na yan. Malinis na yan. Walang dungis na yan. Blameless. Why? Ba't ka naniniwala? Dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi dahil sa ating performance. Hindi according to the law of sin and death, kundi according to the law of the Spirit that gives life. Bakit? Anong binigyang buhay niyan? Physical ba? Hindi. Yung ating espiritu. Secured ka ba? Yes. Ginawa ni Kristo. For therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written. Ito yung buhay natin. Ito yung practical na buhay ng mga mananampalataya. The just shall live by faith. Amen. Ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Sa paano paraan? Lagi kang conscious. Lagi mong taglay-taglay sa isipan mo. Minsan, may pera ka, masagana ka. Minsan, dumarating ang crisis. May time, malusog ka. May time, may sintomas ng sakit ka. Pero yung sa isip mo, sa pananampalataya mo, sa loob mo, within you, dala-dala mo yung pananampalataya. No matter what na circumstances sa buhay na to, may bagyo, walang bagyo, nakatayo ka kay Kristo sa ibabaw ng bato, matatag ka. Bakit? Yung blessing na ginawa ni Kristo, hindi na mananakaw. Walang makakakuha niyan sa iyo. Sa panukat na yung sinukat, kung paano mo tinake yan, kung paano mo pinagtiwalaan yan, complete ka na. Colossians chapter 2, verse 10. And you are complete in Him, which is the head of all principality and power. Amen? Hindi ka kulang-kulang. Kompleto. Saan yun? Sa inward man. Possible yung ating IQ, yung sa physical aspect, hindi pare-pareho. Maaaring minsan nagtiyaga ka pero nalugi ka pa rin. Nangyayari yan. Possible, maganda yung iyong kita. Pero pabago-bago yung minsan kulang ka sa pamamaraan, nadaday ka ng iba. Pero pag naunawaan mo to, lahat tayo pantay-pantay. At pag nakumpleto ang pagkaunawa mo sa kaalaman kay Kristo, yun ang makikita mo, satisfy ka, kumpleto ka, perfect ang iyong inward man kay Kristo. Amen? Tuloy nga natin itong Galatians chapter 5, verse 4. Kayo ay hiwalay kay Kristo. Kayong nangag-iibig ariing ganap ng kautusan. Nahulog kayo sa biyaya. Pansinin nyo to. Matindi po ito eh. Christ is become of no effect unto you. Gusto ba natin yan? Na yung ginawa ni Kristo, yung pinaghirapan niya, nawawalan ng bisa sa buhay mo. Paano nawawalan ng bisa? Pag ikaw ay hindi maingat sa pananampalataya, sa pagsisiyasat. Na kailangan, alam mo na, malaya ka na sa law of sin and death. Dapat wala nang ganon. Pinalaya na tayo doon. Pero sabi diyan, kapag ikaw nagpatuloy sa kautusan, yun nga lang, problema nga ng taga-Galacia, circumcision lang eh. Pero laglag na sa lahat. Kaya sabi diyan, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ayun yun, no? Law of sin and death yun. Ye are fallen from grace. Ay wala ka sa biyaya. Nahulog ka rito. Maaaring meron kang krus, pero hulog ka rin pala. Yun ang danger. Yun yung pinasok ni Cain. One more is, yung si Samuel ay inutusan ng Diyos na pumunta sa mga Amalekites. Diba? Nagalit ang Diyos sa mga Amalekita. Sabi ng Diyos kay Propeta Samuel, puntahan mo si Saul at sabihin mo na patayin mo ang lahat. Wala kang ititira. Babae, lalaki, ano man ang kalagayan, papatayin mo. Wala kang ititira. Pati mga hayop, wala kang ititira. Alam natin ang istorya. Nadiktahan kasi si Saul ng mga tao. Nasayang yung mga baka. Magagandang hayop na pwedeng ihandog. Ang ganda nung suggestion. Suggestion na kailangan wag natin patayin at ihahandog natin kay Yahweh. Pero nag-alab ang galit ng Diyos kay Saul dahil doon. Bakit? Yung instruction hindi kumpletong nasunod. Mayroong mga nasunod pero hindi kumpleto natupad. Bakit? Itinira niya yung buhay ng hari, pagkatapos yung mga baka nang hinayang ang mga tao. Ang sinunod niya yung tao. He is after doon sa parang politika. Gusto niya ma-win yung favor ng tao kaysa sa favor ng Diyos. Makinig po kayo magaling. Dito sa ating pananampalataya at pagsamba sa Diyos, ang pinaka-priority natin, yung favor
ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kaya kung babalik ka doon sa John chapter 6 na binasa natin kanina sa 28, ano ang pinagagawa ng Ama sa amin? Sabi ng mga Hudyo, ito pinapagawa ng Ama, ang makakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya. Nalulugod na ang Diyos doon. Verse 40, and this is the will of Him that sent me. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ano yon? That everyone, bawat isa, which seeth the Son. Sino yung Son dyan? Si Jesus, capital S. Ang nakakita sa anak and believeth on Him at maniwala sa Kanya. Ano sabi dyan? May have everlasting life and I will raise him up at the last day. Doon sa panahon na yan, hindi pa dumarating ang last day. Pero pinangako niya na sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y ibabangon muli yung kanilang espiritu sa mga huling araw. Noong AD 70. Okay, so makikita natin, yan ang kalooban ng Diyos. At kung ano ang pinapagawa ng Diyos, ano ba yung pinaka-agenda natin ngayon? Kasi tayo nga ay nasa law of the Spirit that gives life. Wala na tayo sa kautusan. Ang agenda po natin kasi, obedience to the law of faith. Yung sinabi ko last Sunday, yung Romans 16:24 and 25. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. 25. Now to Him that is of power to establish you. Sa kanyang kapangyarihan na makapagpapatibay sa inyo. Ano yung kapangyarihan? Gospel. Di ba? Sabi ng Romans 1:16, for it is the power of God. So yung power dyan, eto. Now to Him that is the power to establish you. Ayun, sinabi naman doon according to my gospel. So, mga kapatid, ito lang, ang maselan dito, pagka hindi maliwanag sa'yo, meron pa rin bisa ang kasalanan, hindi ka magiging matibay. Maiisip mo, ligtas ka na, pag nakagawa ka ng hindi maganda, o nakaisip hindi maganda, balik ka na naman sa dilim. Parang ganun ba? Tapos, kinakailangan mo mag-confess, parang may bisa pa kasalanan. Diba? Hindi matatag, hindi matibay. Pag maliwanag ang gospel, ano sabi? Balik ulit tayo dyan. Now to Him that is of power to establish you according to my gospel. Establish, nakakapagpatibay. And the preaching of Jesus Christ, ito yon, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So yun daw yung nahayag na kay Pablo na mystery na nung una pa ay nalihim. 26, but now is made manifest, nahayag ngayon, and by the scriptures, sa kasulatan at sinasabi ng mga propeta, according to the commandment. Ayan. Ito na po yung pinaka-commandment. According to the commandment of the everlasting God. Ano yung commandment? Yung gospel. Law of the Spirit that gives life. Made known to all nations. Anong pagsunod natin? For the obedience of faith. Anong obedience natin? Yung ating pananampalataya at pagpapasakop at pagpapasubmit sa ginawa ni Kristo. Amen. Kaya iniingatan mo yan. Kung ano ang bisa niyan, yun ang ating pinananampalataya na. At nagpapakatatag ka pa. Nagpapakatibay ka pa. Nagpapakalalim ka pa. Kasi marami kang makukuhang mga kasagutan sa maraming mga issue about sa end times, about sa nangyari na ba yung resurrection, nangyari na ba yung mga sinasabi na new heaven and new earth. Marami kang masasagot dito. Kung magpapakalalim tayo dito sa gospel of Christ, yan ang makapapatibay. Magkakaroon ka ng katiyakan, tapos na malaya na tayo sa kasalanan. Kaya pag binalikan mo yung Galatians 5, sa kalayaan, pinalaya kayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Galatians chapter 5, nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumambala sa inyo upang kayo huwag magsisunod sa katotohanan? Verse 8, ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Sapagkat sabi ng verse 9, ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ano yung nagpapakumbo? Nagpapaalsa. Diba? Konti lang naman ang diferensya. Minsan ganun yung ating katwiran di ba? Sa Diyos din yun.
Ligtas din yun. Bakit? Ay, kaunti lang naman eh. Sipin mo, yung circumcision, ang context kasi dyan, yung circumcision is part ng law. Ako yung huwag mo nang ano yun, circumcision lang naman yun eh. Siguro ligtas din yun. No. Ang sabi ni Paul, yung konting a little leaveneth the whole lump. Ibig sabihin, maapektuhan na rin ang lahat. Ganun po kaselan, mga kapatid. Kung hindi mo alam at nananatili ka sa law of sin and death. Kaya grabe yung yung sinabi doon sa Romans 8:2, for the law of the Spirit that gives life had made me free. Saan? From the law of sin and death. Abay, pinalaya ka na dyan, huwag mo nang balikan yan. Christ is the end of the law. Ng law of sin and death ang tinutukoy doon. Kasi, kahit na sabihin pa, maliit lang naman eh. No, may danger po. Ganyan tayo kaselan. Kaya, kung ano yung instruction ng salita ng Diyos, meron kang faith, genuine faith. Bakit kaya dapat nagbabasa at nag-aaral? Maselan kasi. Kasi, sabi ko nga nung last Sunday, mag-iingat tayo sa fake. Ang daming imitation. Kala mo original. Yung pala iba. Parang gano'n yung sinabi ni Paul. Mag-iingat kayo sa ibang ebanghelyo, ibang Jesus. Amen. Kaya be wise. Huwag tayo, minsan na ako ma-attend. Pupuntahan pa ako eh. Wala pong masama doon. Ulitin ko. But be wise. Huwag kayong paiiwan sa kagandahan ng journey ng pag-aaral. Pag nalibang ka sa mundong ito, pangalawa, baka maging halimbawa ka, makikita ng anak mo, ng apo mo. At pwede naman pala yun eh. Para kang paisi-isi lang. Wag po. Kasi buhay at kamatayan ang nakasalalay dito. Dito sa pagbabasa na to, pag-aaral, may danger. Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo ng buong, maaapektuhan ng lahat. Sana makita niyo po ninyo, hindi po ito pananakot. Ayoko ng pananakot eh. If a man loves me, dito pa lang, may inspired ka na. Wala nang hihigit sa pag-ibig. John chapter 15, walang hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kung talagang sumasamba ka kay Jesus, at kung talagang follower ka ni Christ, idol mo siya, number 1 siya sa iyo. Kung talagang nakita mo yung value niya, magmamatured ka. At ang buhay, paglakad mo sa lupang ito, nagiging ilaw ka. Ye are the light of this world. Ye are the salt. Kapag daw ang asin, tapos sabi pa nga doon ay, ang ilaw ay hindi inilalagay sa ilalim, kung hindi sa tamang lalagyan, para mailawan ang nasa kadiliman. Dapat ilagay sa tamang lalagyan. Ibig sabihin, tayo ang ilaw, makikita sa iyo yung pagmamahal mo sa salita ng Diyos, yung pagpa-priority mo, magiging halimbawa ka una sa iyong kasambahay, una sa iyong mga mahal sa buhay. Kahit hindi ka nagsasalita, bisan ayaw nila ng kasi sermon, naririndi na rin eh. Pero yung maging halimbawa ka at inilalaban mo, sabi nga, fight a good fight of faith. Amen. Blessed po ba kayo?